Personification ang tawag sa paraan ng paglalarawan kung saan binibigyan mo ng pantaong katangian ng mga hayop, bagay o lugar. Halimbawa, umiiyak ang langit. Ang salitang iyak ay karaniwang ginagamit para ilarawan ng isang tao. Pero sa pagkakataong ito, ginamit namin yung salitang iyak para sa isang bagay tulad ng langit. Madalas kong gamitin ng umiiyak ang langit kapag gusto kong ilarawan ng ulan o kaya kapag kunyari makulimlim yung panahon na para bang may dalang kalungkutan. Iba pang examples ng personification, sumasayaw sa hangin ng mga halaman, humagupit ang bagyo, humagulgol ang hangin at maraming iba pa. Kumbaga, inilalarawan mo ang isang bagay na para bang tao rin siya na may pakiramdam. Ginamit namin ang ganitong estilo ng pagsusulat para sa documentary namin na Isang Banyerang Isda. Tungkol ito sa buhay ng mga mangingisda sa Rapu-Rapu Island. Naniniwala ang mga taga Rapu-Rapu na dahil sa dynamite fishing at mga iligal na gawain sa karagatan, unti-unting nauubos ang isda at ang iba pang mga biyaya ng dagat. Nakakabit sa dagat ang buhay ng mga mangingisda at para sa kanila, sagrado at dapat pahalagahan ang karagatan. Kaya nung sinusulat ko yung extra para sa documentary na iyon, nilagay ko yung aking sarili sa mindset ng mga mangingisda na tulad ng tao, ang karagatan ay may buhay din at pakiramdam. May hangganan ang pasensya ng kalikasan. Paniwala ng mga taga rito, hindi madamot ang karagatan. Marahil nagtampo lang ito dahil na rin sa ating pang-aabuso. Nakuha niyo yung personification sa conclusion na iyon? Nagtampo ang karagatan dahil sa ating kapabayaan.